May aga sa tanan. Basically, kadamo sa aton ng mga Christians, big Christians for a long time. Anong ka mo sa gagmay ta nga magkatuloy na sa mga fellowship ang aton service tricycle, gano'n mo na. Nalabutabo na siya o pung-pung-pung-pung. Or magkatuloy kita sa mga fellowship day ang aton na service tracking, no? Tapos naka-heels pa naka-dress, o kaysa lang magdilardo ka, nag-float ka mo sila na una. Kaya ka mo sila. Pero guys, sa Ginoo, no? At least, magkato kita, so hindi na health hazard, i-provide na kita sa Ginoo sa mga salakyan. Dumdum ko sa muna na magsimba, hindi man aircon, hindi I think isa kan at sa ari ko dali sa masaba, sudo daw hapon na punto kay kapalit ka init, no? Kasi ato magkabuhi. I think most of us na halingit yan sa simple, wala dito. Daw tanan kita halingit sa simple. Sino din si Shubil yung mag-arano. Tanan kita halingit sa simple. Pero, wala ko yung kasilingit sa inyo, pero may isang observation na may mga Kristohan nun, kung sabihin pala ka nag-ayuhan ng kabuhi, no? Dira sila nga mas nag-start na less atag time sa Ginoo. Sa Pragaw, Pragaw mas Milanon, no? Kung kaysa doon, dira na kita nag-report na din. Sometimes, sa inyo nga balay, isang wala pa ka mo kadawa-dawa, o sweet ka mo. Ay, sa ulit ka ka mo may trabaho, nag-aaway na ka mo. Kaya daw si nanay mo, daw ma-resign na, or si tatay mo. And this is why, sa siningaga, ma-ask ako sa inyo, how are you? Kamu ang ginabless ang Ginoo, may relative ba lang na, no? May arap man na makita ko nagkakaayuhan mo kita. So as the Lord bless you, how are you? How are you sa imo ang paghatag time, pag-bless sa mga tao, kag pag-serve sa Ginoo? So this morning, sa ato pagpadayon, sa ato pagtuon sa 1 Timothy, kabay pa wala ka pag ilakapoy sa 1 Timothy. Pero good news, this is my second to the last sermon sa 1 Timothy. So we will read this 1 Timothy chapter 6 verses 17 to 19. Ready? Begin. As for the rich in this present age, charge them not to be haughty, nor to set their hopes on the uncertainty of riches, but on God, who richly provides us with everything to enjoy. They are to do good, to be rich in good works, to be generous and ready to share, thus storing up treasure for themselves as a good foundation for the future, so that they may take hold of that which is truly. May the Lord bless the reading of His Word. Mag-pray kita, Amen. Father God, thank you sa siningaga. We-pray kami sa imo, dear Holy Spirit, na ikaw yung magpakighambal kay pulong na imo hinig. Nagkabay pang Ginoo nga tanan kami mag-submit, because many times, Father, ang mga attractions, ang mga pleasures sa amon sa kabuhi, amo ini Ginoo ang naga-veer palayo sa amon sa imo. So Lord, speak to us. In Jesus' name, Amen. 1 Timothy, naghambal si Apostle Paul na we are now in the last days. And that is why kung may isa ka-importanting value, virtue, na virtue nga i-develop sa isa ka Kristohano na mo ini ang godliness.
Amo na inambal sa Romans chapter 12 nga ang aton lawas as a living sacrifice before God, holy and acceptable to Him. Ang aton mindset, no, are the patterns of this world, but ang aton mind na transform, na metamorphosis. So that every time na i-test kita sa mga choices na kamuling, you will be able to know what is that good, what is that perfect will of God. So, tunan natin dito sa una ang godliness of false believers. Amo hindi ng mga tao nagagadli sila kay they thought may gain. Naman na, kapakabuhat ka lang, kay may pangayo ka sa Ginoo. Mag-pray-pray ko kay mako ako board. No? Pero pero after ka na ko board, praise the Lord ka, board ka na mag-istorya sa Ginoo. Kaya muna, so ang Ginoo, ang godliness nila, ginahimo nila as leverage. Kaya may gusto silang paon sa ibang na tao o para sa Ginoo. Pero godliness sa mga believers is contented na sila to be godly. Kaya para sa ila, ang godliness is financial in every way, not only here but in the next life. That was why si Apostle Paul nakita siya, lagutin nyo lang ang mga una-una sa kalibutan, lagsanin nyo ang mga virtues and fight a good fight of faith. Kung kayo away witi-witi, kung kayo isa sa inyong balay, ang dukot, awayan. Kailangan mo sa away sa kalibutan na dapat awayan. Kamu nga magputod, asawa, masakit ito kamu away. Hindi ba kamu magbulagay mo? Istoryahin nyo na lang na. Ang sabi niya, hold on to the hope of eternal life. Ano hindi na look forward, hindi ang imo retirement, kundi ang heaven, niliprepare sa inyo. So si Apostle Paul, nagkapal siya, hindi nyo ini pag-distort sa pagtungkol. Hindi nyo ni paglain na. I-obey nyo ni rightly because God, the Father, and Jesus Christ is watching. Kaya ang tanan halin sa iya is in control and He deserves all the glory and dominion sa kalibutan. Isipin nga aga, tapos na ito mga nagahadlong sa riches sa kalibutan, sinihaw naman niya ang mga rich. Feeling rich. Relative mo na siya kay sa ako gusto ko, hindi mo yung rich, kay sa balay, mo lang ito man, left ka electric pa. Pero kung magkanto ka sa tribo sa mga ate, ikaw ito pinakamagaran mo. Kaya istorya ko sa una nangyari sa mga ate, siya to, tatlo lang na ang propiedad sa mga ate, tumuro kay mga ate man ng mga profesional. Yan tatlo lang na amon nila. Sila niya una, kulon. Ikaduha, panak. At ikatatlo, idog. Kompleto na tayo na ako makabuhi. Okay ka na. Amon sa ato, sino mabuhi na may panak, idog, at kulon. Pero para sila, okay na. So kung may ref ka to, at may electric pan, rich ka na. Amoy ang charge. Amoy ang command. Charge them. Kamu mga rich in His present age. Ano yung nas kalibutan mo? Kung di pa ka maayaw ka mo sa Ginoo sa sining kalibutan. Sige, ano ang reminder, ang charge actually is a military term na dapat sundon bukid. So hindi something na may option ka. Tanan, sundon niyo. Ano sila nga nila? First of all, not to be proud of your wealth. Sila nga, charge them not to be haughty. Ako mo kay ang imo balay, puno diamante, sila nga,
Hindi na rason na magdinigal. May kahit na may blessing. Kapag na blessing, kaya gusto mo lang mapabugal. Ang imong Rolex ka watch na batugat, no? Mga sa kilo, ang kulawan. Kapoy sa akin na kabutan. Ano ka ba na? Kasapit. Di ba tingkap ka? Ano ka ba yung option? Kaya daw na-stretch ka mo. Pakita mo lang ang 1,200 karat ng gold na watch. Sila ngayon, wala mo lang yung mga rich. Ano guys, agad sila katikal-tikal sa bilang ng mga gamit. Upon, sila niya, amoy niya, hindi ka mo mag-hope sa inyong riches. Nor set their hopes in the riches. Means to look forward with confidence to what is good and beneficial. May 10 million na kuya sa bank. Okay na kuya. May 15 million na kuya yan. May 15 billion ko sa stocks. May 30 billion. Then di naman ako good life or mga may kaong-kaunong ka mo lang yan. The word of fixed hope is imperfect tense. Na meaning to say, amon na ang state of mind. Na wala kayo nahadlok kung ano matabok sa inyo sa future because naka-invest kayo left and right. Naka-invest ka sa hindi nga ba ito kalimutan. Ito ka na investment sa Tawi-Tawi, may branch ka ko sa West Philippine Sea. Talagang sa hindi ka na mga ito. Mas kasi wala na kayo problema. Because paano mo? Ano sila? Okay na hindi ang future. Mga bata ko, wala naman akong problema. Napagdagaan ko naman sila negosyo, napakapos sila. Hindi. And I think ang test na mo, hindi pa si subong, galalaalin ka na kung walang ka 100,000 sa ibubang magwak ka. Doktor, hindi na ko yung kasapo kung wala ko 100,000 kay of course, may credit card man itong 10 million ang limit. Doon ka namin, hindi ka lang nakakuha niya ba sa may mga kapag na mga buka-buka. Doon namin lang dito rin. Sila yan, no. Don't set your hopes, but hope in God. Ang paghapon mo dapat daragyan sa Diyos. Masiling kay ako wala kayo na worry sa future. Kaya may ginungkong ko. May Diyos ko yan, Inday. May Diyos ko yan. Amo na yung inalagaan ko. Inakasin ka mo? Inahaw. Number one, inasa bangko mo yan. Hindi na yung certain. Not to set your hopes on uncertainty of riches. Hindi ka kabalo. Imagine mo sa una, mamanggarano to sa Ukraine. Grabe na itong plano. Ay, umutin, natakiyon sila. Dumduma ka mo to sa pandemic. Who would think? Isiling na intelligence ka mo ha? Nga nagahambal today or tomorrow, we will go into such and such town, spend a year there, trade, and make a profit. Kamo, ano sa kapihogin ka mo. Yan, sige, mamukay ka sini. Kapag katapos ako sini, mag-inansya kita, milyon-milyon. Or maamu ko sini, kaya maamu ni, makapasara ko sa amu ni, makamu sini, amu na ko sina, di maamu magindi, o grabe mo. Pero katawa, ayaw ka namin, no? No. Yeah. Sige, yet you do not know what tomorrow will bring. Piho ka how? Mapad ka. Manegosyo ta, amu ni. Negosyo ta lubod. Oo. Wapo ni nga lubod. Kaya amu ni, ako to. Di pagkatapos hindi lagi puso ang lubod. O kung, for example, manegosyo ako sa amu sini, may duta ako. Wapo na to. Pinagpapakal na layon sa mga gamit mo. Tapos nag-road widening, nagula ng duta mo. You don't know what tomorrow will bring. Kasi hindi ka mo maglaho.
Kaya sa'yo pag-inagambal pa din siya at ipagin mo. Wala ka kabalo kung ano matabo sa imo what your life is. Because you are a mist that appears for a little time and then vanishes. Saan ka na daw kapiho ka mo plano nga siguro ka kabuhin ka buwas? Siguro ka ang imo nga amo na kalamanahon nga apa-apa ano na. Grano ka o tuton ka gid. Hindi ka kabalo. Siya mo niya ang bal mo ay, if the Lord wills, we will live and do this for Him. Kung kabubuton sanggin mo o dinansya niya. Kung hindi kabubuton, pasensya. Ano na? Siya na rin, siya you boast in your arrogance. Siya all such boasting is evil. So siya whoever knows the right thing to do and fails to do it, for him it is a sin. Kung kabalukang ang tanan-tanan ara sa kamot sa Ginoo, kag magsagad kaya pretend nga kabuhi ara sa kamot mo, nakasala ka sa Ginoo. Ang imo security, ang imo hope diri sa duta ara sa kamot mo, when in fact kabalo ka alin sa una. Nga apart from God, you are nothing, nakasala ka. Kaya buwasin niya, kaya tutuwan mo nila riches, kung kaya kasagad ni Ikanda, kaya tutuwan niya ang riches, ilang parta mo na, ang nag-gather mo na, halin mo na sa Diyos. No, nor set all their hopes, but on God who richly provides. Ang tanang-tanang na. Nag-engineer ka, nag-amo kasi na. Kaya tinatagasan din mo, imagine mo sa board exam, kung di pa LBN ka sa Ginoo, o sakit nipon mo, ay kabudlayan na yan. Sakto? Or sa negosyo man, kung wala ka biging tagaan, mayo ang mga bodyguard sa Ginoo. O kung wala mo ito na, ang mga customer mo ito mga gwapo to, ang mga laway, kag pala utang tanan ng kuwan mo, kinatuto ka. Siling niya ang buhok mo ara sa dimo. Kaya ang bisan may mangkat ka pasubok, alin mo na sa iya. Kaya lari tayo kinambalyan na rin. Kinambalyan na rin lang yung pasubok. Siling niya, for who sees anything different in you? What do you have that you did not receive? Ano ang ara sa imo subok, mawala ko yung impakon sa dimo? So yeah, if then you receive it, why do you boast as if you did not receive it? Kung ano man ang ara nila subong, bugay na sa Ginoo, hindi na pagpun sa inyo. So kung pwede sa katinikan, ikatatlo ari bakit? Kaya mo ini, ang enjoyment sa imo riches comes from God also. Sige niya, nor to set their hopes on the uncertainty of riches, but on God, who richly provides with everything to enjoy. Nagambal siya, there is nothing better for a person than that he should eat and drink and find enjoyment in his toil. This also I saw is from the hand of God. For apart from Him, who can eat or who can have enjoyment? Bisan ano pa ka namin sa imo pagkaon, kung tagaan ka sa Ginoo sang tonsillitis. Wala. Sakto? Gwapo sa langkihan mo, pero sa kitawak mo, di ano ka? Hindi ka man kapungko, lao eh. Kasi nung masakay, di na ako si Pastor eh. Now, for the one who pleases Him, God will give him wisdom, knowledge, and joy. But to the sinner, He has given the business of gathering and collecting, only to give to the one who pleases God. And that is why this is vanity and striving after the wind. Yeah, pwede yan galing yan, makadamuon sa ginong kwarta mo. Pero hindi lang kapag balipayo.
Di sa sininaga mo ang pot. Kumusta ka? Sabi ko, pamangkotol ka sa Ginoo para sa ihambal niya sa rich rulers niya. Ulang pa na, you lack one thing. Go, sell all that you have, and give to the poor. And you will have treasure in heaven, and come and follow me. But if with the things that you have, hindi mo ito, hindi na mo. Bayain na, paano bayaan? Ipabaligyan, hindi na so ito, ibang hatag, kay salig ka sa akon, may ubrakon ka. Maginansya ka sa langit. Masunod ka. Di ang mga wala di kwarto. Pero sa ito yung may na-invest na. May career na. Sabihan pa lang mo, hindi na mo kinaglan. Kabay-bay, hindi ka mo maliho sa Richard Muller na you must be disheartened na kaya mo may alay sa riches eh. And saying, you went away sorrowful. Kaya kapano siya. Nagsakto man ang ginahambal ni Jesus. Ugaling kay kadamo na din siya sa part. Okay. Personally, ako makabounce ito yan. Yan po, taligdan mo ang kanan. Unahon mong ito, hindi ka ganyan. Natawa ko lang mga staff dito, mga kilid, mga mayo. Ano kung mga wala na kwarta? Ano kung lang na? Wala kami kwarta, wala mo kami discount. Muna niya ako, Tsaka? Wala kami nila libre kung na-discount lang. Amo na nito. Ambot sa imo suko. Mabalaan mo, kung diinggit ang hope mo, diinggit ang imo security. Kung hambalan ka sa Ginoo, ito, kung napila natin, bayain na. Ako bahala sa inyo. Sabihin mo. Kung na-notice ko, dahil ng mga tao lang ang security nila sa Ginoo, aking sa kwartal. Pero mga kilala ko, hindi wala nag-grabe ginapagpalagdag nila sa Ginoo. Nga, gapakad ko lang ang blessing sa ilang, kinapanunduman na nila, kundi nila i-akas. Nung pa may kilala ko na gina-instruction na niya, ina siya nga ihagag ko sa imo, para din sa imo ha, para din sa imo. Ay karon, sidgo mo naman ang karon i-share. Ganun sa kwarto. Para sa ila, it's always a joy of following God. Okay? Hope in God. Ano pagit? Pagit ka ba na? Sige niya, bless others. So sige niya, do good. They are to do good. Kapag sige mo, kung kin-bless ka sa Ginoo, wala mo na siya kung kin-bless ka sa Ginoo, hindi mo na kinabutang ang hope mo or in more security. Ay security ara sa Ginoo. Pero sige niya, ano mo ng kwarta mo? Ano mo resources mo? Sige niya, ang inang resources mo, dinhatag na sa Ginoo para mag-ubra ikaw sa maayo. Ito? Wala dinhatag sa Ginoo sa imo para ihalin mo sa lawas mo or ihalin mo sa iban. That is intended to genuinely good and noble things. When nagkay sa may iba na tao, nag-bless sa Ginoo, dito na ng chicks. Dito na sila, may kwarta na sila, yan gamit nila, pang daog-daog iba na tao. So niya, kung i-bless ka sa Ginoo, God expects you to do good. Nagsilingi tayo. Pero ang balik, hindi lang do good, but be rich in good works. Damo! Kaya kailangan mo kung ginatag sa inyo na buwa.
Dapat kada simana, damong ka pasalamat sa imo. Damong ka sa na-touch. Hindi tagaan mo ito. Ito ay tagaan mo kaya dapat sinduhan mo kitman na. Ito, driver mo. Kasi nga, kung i-bless ka, brown sa maayo, kung magkubra ka, damukon mo maayo. Nagsilinyari na rin. And be generous. Ang serious and generous is beyond the basics. So kung ang iban, ang pwede na may hatag nila para sa tamol, o kung antibiotic, ikaw yung nag-interest sa tipo mo, pamani na lang ultrasound. So, kaya interest naman sa tipo mo. Sakto? Kaya kita mo kinanglan niya, kasi ang generosity nila is beyond the limit. Nag-interest naman. Kung nahatag ka motor, nag-ahit ko tagin na lang sidecar para magpapakabuyan. Nag-interest naman sa nino. Kasi niya, pero hindi ang ready to share. Ang word na ready to share, may alin sa word na koinonia, na fellowship. So I think may implication ini na kung maghatag ikaw, wala mo din napag-feel sa gitagaan mo nga ano kalululoy. Ano mo sila mo? Oh, ay kalululoy, dito sa inyo, kalululoy, walang tuwa-tuwa, kalululoy, hindi na ko natagaan. Pero kung maghatag ka, napalihos ka naghatag ka sa utol mo. Ang balatsyahan doon sa isa ka utol, na naghatag sa utol. Ginhatag ko rin sa imo kay utol ko ikaw. Iba lang mo sabihin na maghatag ka sa utol. Uya, naghatag sa utol ko. Oo, kaluwi-luwi. In-expect na iyan kayo bless ang utol mo. Kaya para na makabulig sa imo. And in the same way, kung dapat ka sa kwarta, kung huwag ka na kanong kagilman, ang huwag ko sa salooban na, kasi after rapture, hindi ka karanaw ka na sa langit. First rin niya, bless ang ino. Kung maghatag kita, we must see to it. Nga nakabatsagan din sa tao ang pagkalago. Hindi lang magkalago. Index rin sa isang Ginoo this kay Titus rin a reminder to be submissive to rulers and authorities, to be obedient, to be ready for every good work, to speak evil of no one, to avoid quarreling, to be gentle, to show perfect courtesy toward all people. And for we ourselves were once foolish, disobedient, led astray, slaves to various passions and pleasures, passing our days in malice and envy, hated by others and hating one another. But when the goodness and loving kindness of God our Savior appeared, He saved us, not because of the works done by us in righteousness, but according to His own mercy, by the washing of regeneration and renewal of the Holy Spirit, whom He poured out on us richly through Jesus Christ our Savior, so that being justified by His grace, we might become heirs according to the hope of eternal life. The saying is trustworthy. I want you to insist on these things, so that those who have believed in God may be careful to devote themselves to good works. These things are excellent and profitable for all people. And nagsugpon rin siya, let our people learn to devote themselves to good works, so as to help cases of urgent need and not be unfruitful. So whether gani rich ka or poor, farmer, doctor, we should be very, very intentional. Kung may devotion ka sa akabuti, and that is to do good. Ano ba yung sugot niya? Sila niya nga ako pa din na because I want you to prioritize eternal investments.
Sige, when you i-bless ko ikaw, ipamangaralan ko ikaw, so that you can prioritize eternal investments. So when you do good, a lot of good, generously, and ready to share, so that you are storing up treasure for yourselves as a good foundation for the future. Namin mo. So yan, gusto ka gidagaling na maayong investment. Kaya mo na. Do good, a lot of good, generous, ready to share. That's the kind of investment na gusto sa Ginoo. Sitting in so that for themselves as a good foundation in the future. Kaya sitting in so that they may take home all that which is truly life. Sitting in para na ma-achieve mungkin kung ano ang ginatawag na kabuhi. Pwede kaya damo ka galing kwarta, damo ka resources, pero wala mo mamatyagan kung ano ang tutuot dito ng kabuhi. So in Jesus, I came that they may have life and have it abundantly. Tinakabalulan si Jesus. I tell you, make friends for yourselves by means of unrighteous wealth, so that when it fails, they may receive you into the eternal dwellings. Siya yung mga manggad ginakad ko, gamitan na to bless people. Para makilala nila, Ginoo, huwag ako magpalangin ka, may mapasalamat pa sa imo. Kung may pulo naman, kung sa langit, wala ko isa may pasalamatan sa imo. Kaya kabuhay ka lang niya para sa imo kung galing mo. Hindi ba lang isang tuligan sa kalibutan, wala hindi sa kinapalakpakan na tao, kung kabuhay sa iya kung galing mo. Yay! Siya ang ano ni achievement? Napagwapo yung iya kung galing mo. Kaya tanan-tanan na ginhakan sa inyo, gamitan nyo na to bless people. That includes your family, utod mo, walang mo nila. Siya para sa ulihin dito sa langit, mag-istorya ako for all eternity, may mga nakabless man sa iyo. Hindi lang sa kalwasan. E mga utod, kamusta mo? Diin. Kung i-bless maging ka mo, anong epekto sa blessing sa inyo, nagatikalon ka mo? Or kung i-bless maging ka mo, ako na ang nag-secure sa inyo. O walang pagkuwala sa Ginoo. Kung bisito ka nga ng mga bagay-bagay na sa kalibutan, hindi man na masaligan. Tanan ng mga alin mo niya sa Ginoo. Kaya kalipay, alin mo niya sa Ginoo. So, obrang mo na lang, ano? Do good, a lot of good, more than the basic, and share like a brother in the family. Actually, ang akong ginhambal, i-summarize ini ni Luke. Diyan sa story niya sa Luke chapter 12 verses 13 to 48. Di ba isang katao mo lang ito kay Jesus and siya, teacher, tell my brother to divide the inheritance with me. Maybe because ang iyang brother, ang firstborn. Of course, kaya siya ang take care sa family, to bring iyang inheritance. Ganyan mo, wala man si Brad Pitt. Taga-tagaan niya man ako. Siya, man who may be a judge or arbitrator over you. Kaya mo na nasabihin natin, palapit na kita sa Ginoo, ano ngayon ka. Makuha natin, hindi naman ito mabugdo sa iya. Kung hindi mo makuha, hindi mo magyapabugdo sa Ginoo. Hindi mo magyapabugdo ng Ginoo. Gagawin ko lang po. Pagkatapos sa gampalan Ginoo, sige to, take care and be on guard against all covetousness. Make sure ang mga pursuits mo
Sa mga butang rin sa kalibutan, hindi pangod kay dalok-dalok ka. Siya ay tungkol lang, one's life does not consist in the abundance of his possession. Ang kabuhi is not about stuff. Ang kabuhi is not about money. Ang kabuhi is not about you have everything. That is not life. Tapos ang istorya siya. May istorya ko na. May isang tao na magkaramot na gulpi lang ano yung maduka na kwan na-produce damo. Kapag sila lang ang imo harvest ang muna sa Mumbai, kwan lang 1 peso per kilo, gulpi lang nag 1 million per kilo. Kaya na dula na kwan, iwat. Wala. Nahanap nila sa muna sa pisos-pisos, doon nila milyones. Ang present lang ang janitor, ang tulbig ka lang, nag-CEO. Nahanap ka sa 3,000 a month, tulbig lang, may 1 million ka amat. Wala, 1 million. Wala, ano ko ni? 1 million. Kaya mo ito ng bal niya, what shall I do for I have nowhere to store my crops? Kasi niya, I will do this. I will tear down my barns and build larger ones, and there I will store all my grains and my goods. Ang 1 million ko din, hindi ko ni pagkasuon. Tanan, inutang ko ni sa bangko. Hindi ko tanda gumawa lang po 10 pesos. Okay, walang po, hindi ko niya pagpanunin. O hindi ko niya pagkasuon. Ang income ko, taguon ko lang taguon. So that sa ulihin ng mga inadlaw, mag 60 years old ko, masiling na lang ako dahil sa akong ulihin. Errol, you have ample goods, laid for many years. Relax, eat, drink, and be merry. Roll, gusto na lang ang mga buglay. Nakasupot-supot ka naman. Hindi patindog ka na lang balay, sa bukid. Sa dalong tubig, sa babaw tubig, sa wala naman. Relax ka na, hindi ka na makapagpuglay. Lantawa na lang sunrise. Balikid ka naman lang sa sunset. Travel ka sa moon, sa mo sinirelax. Magpakalipay ka na lang. Hindi ba lang muna ako nandun? Kabalukan ko sa batsang Ginoo. Buang ka! Yeah, what if kung patyon ka na akong subok? Ano matapok sa milyones? Sige nga. So is the one who lays up treasure for himself and is not rich Lord. Sige nga, amuin na ang kahintangan sa mga tao. Nga ang kwarta nila ari lang diri sa duta, pero wala sila manggat sa langit. Yan mo ng business, hindi mo do not be anxious about your life. What you will eat, nor about your body, what you will put on. Life is more than food, and body more than cloth. Hindi lang yung bilog mo kasi mana para sa iyo papay. But usually ang problema na sa aton, ang bilog na kasi mana, nagasto na lang para pangita para sa aton food, clothing, shelter, Netflix, ang mukini. Siya consider the ravens. They neither sow nor reap. They have neither storehouse nor barn, yet God feeds them. How much more value are you than the birds? Pero wala yung mga kita na pis-pis na nagabalik mo. Ano ka nag-depress ka? Wala ko ba mo? Wala ko gapon promotion or music. Kabila na ako mag-board, wala ko gapon kapasar. Wala sa birds. Sila nga. Kaya ka mo, inatag ko yung kabuhay ko sa inyo, ang mga birds niya wala.
And which of you, by being anxious, can add a single hour to his span of life? If then you are not able to do a small thing as that, why are you anxious about the rest? Now consider the lilies, how they grow. They neither toil nor spin, yet I tell you, even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. Pero natuwa mo lang mga original na mga flowers. Di ba lang? Parang minami. So nga, if God so clothes the grass, which is alive in the field today and tomorrow is thrown into the oven, how much more will He clothe you, O you, O people? And do not seek what you are to eat and what you are to drink, nor be worried, for all the nations of the world seek after these things. Yan lang, ang aton nga mga nakapastress sa aton, sa bilog na simana, ang nakapastress sa among aton, are no different sa nakastress sa mga tao kung wala Diyos. Ang siling niya po, dahil hindi mo wala ka kinanglan nyo. Malusin na mga ginagawa. Kaya instead, seek His kingdom first. Nahabal ang hinarian sa Diyos. And these things will be added to you. Fear not, little flock, for it is your Father's good pleasure to give you the kingdom. Grabe mo. Aminin mo. Aminin niyo, ginakuliputan mo ka mo. Tagaan mo ka mo kingdom. Minsan ulit sila niya, if we suffer with Him, we will reign with Him. Kaya sila, sell your possessions, give to the needy, provide yourselves with money bags that do not grow old, with a treasure in heaven that does not fail, where no thief approaches and no moth destroy. For where your treasure is, there will your heart be also. Kaya kung ano, sige, kung anything pala na nag-distract sa inyo, sa relasyon mo sa Ginoo, ipapalain mo na, ipangatan na, i-get it. Kaya kung anong ginapakamahalan mo, harapin na yan na muna. Siya, stay dressed for action and keep your lamps burning. Be like the men who are waiting for their master to come home from the wedding feast, so that they may open the door to him at once when he comes and knocks. Blessed are those servants whom the master finds awake. When he comes, truly I say to you, he will dress himself for service and have them recline at table, and he will come and serve them. Grabe Ginoo. Sila niya, kung alisto ka, servisyohan ka. If he comes in the second watch or in the third watch and finds them awake, blessed are those servants. But know this, that if the master of the house had known and what hour the thief was coming, he would not have left his house to be broken into. You must be ready, for the Son of Man is coming at an hour you do not expect. Pero sa mga utod, ang importante nga ang security nato, ang priority nato sa earthly treasures, kasi niya siguraduhin mo nga maabot ako sa time na wala kang di ka paabot. Kasi nga Lord, para lang sa ako or para sa iba. No? Sila niya, who is then the faithful and wise manager whom his master will set over his household to give them their portion of food at the proper time? Blessed or happy is that servant whom his master will come find so doing when he comes. Truly I say to you, he will set him over all his possessions. Truly, but if that servant says to himself, my master is delayed in coming, and begins to beat the male and female servants, and to eat and drink and get drunk, the master of the servant will come on a day when he does not expect him, and at an hour he does not know, and will cut him in pieces, and put him with the unfaithful. And the servant who knew his master's will
but did not get ready or act according to His will receive a severe beating. But the one who did not know and did what deserved a beating will receive a light beating. Everyone to whom much was given, of him much will be required. And from him to whom they entrusted much, they will demand the more. Sila niya, may balbalanay dito. Kung wala kaya kabalo, hindi kita nito. Kung kabalo ka, pero sa ako, kabalo na kita. Masakit ang bubuganay. Kaya kung damo ang ginhatag sa Ginoo sa inyo, hindi lang resources, abilidad, time. Kaya wala ko na ginhatag sa Ginoo, ang ina-expect niya, suktonin niya. And that is why tandaan natin ni Ginoo, true enjoyment of riches is not in having. It is in sharing. Hindi mo sa ika, hindi lang kuya. Isa dyan kuya. So in Ecclesiastes chapter 6, there is an evil that I have seen under the sun, and it lies heavy on mankind. A man to whom God gives wealth, possessions, and honor, so that he lacks nothing of all that he desires. See, and yet God does not give him power to enjoy them. But a stranger enjoys them. This is vanity. It is a grievous evil. Lagi na pa-imagine sa Ginoo na siya, para sa iyong power, wealth, tanan-tanan. Hindi ka lang kapagpalipayo. Bilyonaryo ka, kamudaan mo ka kwarta, pero alin sa aga, sa gabi, ugtas ka. Pagbugtaw mo, ugtas ka mo gihapon. Yan mga klase ka buhin. Namo matuod, may nagahilot sa apagang mo, may higit sa tiil mo, sa aposita. Kung masakit, naging puso mo. Kaya wala ka sa pak sa batang mo. Amo na yung ginawa nila. God, kung ginasimba mo, ang kwarta na rin panakong na sa Ginoo kwarta mo. Pero isa lang kita siguraduhon, hindi ikaw magpalipayo. Sa elementary ko, missions month, may post dito, yung pa-post si Manalea, I think sila yung banyo. Not all miserable are misers, but all misers are miserable. If a miser, a person who hoards wealth and spend as little money as possible. Sige, hindi pa na ng mga tao na miserable, kuripot. Sila yung progtaran ng kuripot, miserable. Diba, if masiling ka, wow, pastor, praise God. Eh, pastor, wala kayo pala ubra. Hindi na ako puro mag-ubra. Kaya total, araman. Ano na lang kung tanan-tanan kita, di mo garado. Kung wala na sa tao ng Ingles. Hindi lang mo ubra. Kaya total, araman mo. Sikuan mo. Sa buron ko lang na kay Ingles. Masalamat ko sa hapon na wala ko ba ubra. Para i-bless nyo ka mo. Pa-bless ka mo sa Ginoo. Bless nyo ko. I-bless ka mo sa Ginoo. Diba? Ikaw ka namin man. Yung apostol ko. Yung may sugod man ko sa inyo in the name of Jesus, that you keep away from any brother who is walking in laziness, and that you accord the tradition that you receive from us. For you yourselves know how you ought to imitate us, because we were not idle when we were with you, nor did we eat anyone's bread without paying for it. But with toil and labor we worked night and day. Nor did we eat, Nor did we eat anyone's bread without paying for it. No. But with toil and labor we worked night and day, that we might not have burden to any of you. It was not because we do not have that right, but to give you in ourselves an example to imitate.
For even when we were with you, we would give you this command. Can we read it? Can we read this together? Children, tandaan, if anyone is not willing to work, let him not eat. Okay. Mga bata, kung hindi ka mo mag-ubra, hindi ka mo magkaon. So therefore, we hear that some among you walk in laziness. Not busy at work, but busy bodies. Wala ka ubra, ang ilang ubra pag hilabot sa kabuhi sa iban. Excellent niya, now such persons we command and encourage the Lord Jesus to do their work quietly, to earn their own living. And as for you, brothers, do not grow weary in doing good. If anyone does not obey what we say in this letter, take note of that person and have nothing to do with him, that he may be ashamed. Sa tanan ng mga tamad, hindi niyo kuno magsapakon para mauyak siya. Pero sige, do not regard him as an enemy, but warn him as a brother. Kamusta ka mo sa mga? Dinaanan niyo ang mga blessings sa ginhatag sa Ginoo. Nagpapalapit pag-ina pala sa Ginoo sa inyo, o kung nagpapalay. Ang trabaho ang ginhatag sa Ginoo sa inyo. Nanging generous ka mo in blessing your family. Nag-aamot man ka mo sa mga kinaglanon or sa apostoli. Or wala. The true enjoyment of riches is not in having, it is in sharing. Because you are always blessed when you. Ito ba namin ginayan mo? Yan ang naman sulod ka dari sa simbahan. Ako ko sila, thank you, Bigil. Say mo thank you, Pete. Thank you, Pete. Thank you. Go, alika, thank you. No, thank you, God. Thank you. Pagpuli mo man, ano na si Manang, thank you, Bigil. No, thank you, Pete. Thank you. Saling ka, you are the happiest person. Because you are. Kung sa Ginoo. Let us honor God with our life. So that pag-abot natin sa Ginoo, matubang sa Ginoo, we will not patient. Let us not be proud kung nanumagin ang mga ginatag. Let us not hope in that. Ang hope na ito niya sa Ginoo. Ikapati kita ang kanan na yung nasa iyo. Yung maka-enjoy mo na kita sa araw. Brown na ginagawa ng gusto. Damuon na ito ng kwarto kinong maayo ito. Go beyond the basic and share as you like to share to others. Then God will bless us. Amen? Lord, teach us to honor you with our wealth. In Jesus' name.